Mga kwentong pinagsama-sama mula sa iba't ibang salaysay at pangyayaring hindi maipaliwanag. Mga kababalaghang mula sa dilim at misteryo. Mga salaysay na magpapabigat sa isip at damdamin. Makinig ng mabuti at huwag baliwalain ang mga kwentong ito. Ako, si Miss Lara, at ito ang mga Tagalog Horror Stories. Bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin na hindi ito mga personal kong karanasan. Ang mga kwentong ito ay matagal nang umiikot sa internet na ikukwento ko sa paraang parang ako mismo ang nakaranas nito. Kaya mula rito, isipin ninyo na ako ang nasa kwento. May halimaw sa ilalim ng kama ko. Alam kong sinasabi ng lahat na masama ang mga halimaw, pero hindi naman ako kinagat ng akin o ninakaw ang mga laruan ko. Kaya sa tingin ko, mali ang mga tao tungkol sa kanila. Kaibigan ko ang halimaw. Wala talaga akong kaibigan. Lagi akong tinutokso sa school at walang gustong sumabay sa akin tuwing lunch. Dati, sobrang nalulungkot ako dahil doon. Minsan nga, sa banyo na lang ako kumakain eh. Pero, nang maging magkaibigan kami ng halimaw, hindi na masyadong nakakasakit ng damdamin ang mga masasakit na salita ng mga kaklase ko. Isang beses, sinabi ng halimaw na may mga taong nagkakasakit. At ang sakit na iyon ang dahilan kung bakit sila nagiging napakasama. Sabi niya, may sakit lang ang mga bata sa school. Kaya hindi raw nila kasalanan ang ugaling meron sila. Kapag sinasabi kong sinabi niya, hindi ibig sabihin ay nagsasalita siya tulad ng tao. Hindi nagsasalita ang kaibigan kong halimaw dahil sobrang nakakatakot ang boses niya. Nung unang beses ko siyang narinig magsalita, sinabi niya na hindi raw talaga kayang marinig ng maayos ng mga tao ang boses ng mga halimaw. Hindi ko na nga maalala ang iba niyang sinabi dahil sobra akong umiyak noon. Sinabi rin niya na trabaho niyang manirahan sa loob ng mga pader at protektahan ang bahay. At kung magiging mabait daw ako, poprotektahan niya rin ako. Maya-maya, pumasok si Daddy sa kwarto dahil masyado raw akong malakas umiyak. Pero hindi niya nakita ang halimaw sa ilalim ng kama ko. Sinabi ko na lang na masama yung panaginip ko. Gusto kong protektahan ang kaibigan kong halimaw. Hindi na rin siya nagsalita ulit pagtapos noon dahil ayaw niya akong mapaiyak. Ngayon, nag-uusap kami sa pamamagitan ng katok. Malalaki ang mga kuko niya at isang katok ang ibig sabihin ay oo. Habang dalawang katok naman ang ibig sabihin ay hindi. Minsan, nagiiwan siya ng mga sulat sa ibabaw ng maliit kong mesa sa tabi ng kama. Doon ko nalaman ang tungkol sa sakit na iyon. Isang gabi, umuwi akong umiiyak dahil si Belle, isang estudyante sa grade 4, ay tinamaan ang chocolate milk ko at natapon ito sa paborito kong Spider-Man na damit. Nang gabing iyon, nagising ako at may nakita akong sulat sa mesa ko. Ginamit niya ang mga crayons ko para isulat iyon. Pangit ang sulat kamay niya dahil napakalaki ng mga kuko niya. Pero nakasulat doon na may sakit na nagpapasama ng husto sa mga tao. At kahit gamot o doktor ay hindi makakatulong sa mga nahawaan nito. Hindi ko pa yun naririnig noon. Pero pagtapos kong mabasa ang sulat, nagsimula akong umiwas sa lahat ng tao sa school dahil ayaw kong mahawa. Tinatago ko ang lahat ng sulat ng halimaw sa isang kahon sa loob ng cabinet. Kalaunan, nakita iyon ni Daddy. Pag uwi ko mula sa school, nadatnan ko sina Mommy at Daddy na nakaupo sa hapagkainan habang nasa harap nila ang kahon. Hindi ako magaling magsinungaling,
Kaya sinabi ko na rin sa kanila ang tungkol sa halimaw. Akala ko nga matutuwa pa sila na may nagpuprotekta sa akin at sa bahay namin. Pero nagkatinginan lang sila ng kakaiba at nagtanong ng kung ano-anong bagay tungkol sa halimaw. Umakyat pa nga si Daddy sa taas, dala ang baseball bat para hanapin ito. Alam kong wala siyang makikita dahil sa gabi lang makikita ang halimaw. Tinawag pa nga ng mga magulang ko ang pulis pero wala rin silang nakita. Akala nila ako ang nagsulat sa mga sulat na yun dahil crayons ko ang gamit. May isang pulis pa nga nagtanong kung nanonood raw ba ako ng horror movies. Pinatulog ako ni na Mommy at Daddy sa kwarto nila ng ilang gabi. May dumating din tao para lagyan ng mamahaling lock ang bintana ko. Pagkatapos nun, pinayagan na nila akong matulog muli sa sarili kong kwarto. Minsan nga pagising ko sa umaga, makikita kong natutulog si Mommy sa sahig kahit masakit ang likod niya. Minsan naman, nagigising ako sa gabi dahil chinecheck ako ni Daddy. Matagal kong hindi nakita ang halimaw pagkatapos nun at sobra akong nalungkot. Isang gabi, naglalaro kami ng mga board game at paulit-ulit kong sinasabing namimiss ko ang halimaw. Noong una, hindi nila ako pinapansin. Pero kalaunan ay umiyak si Mami at paulit-ulit akong tinatanong ni Daddy kung bakit ko ba gustong makita ang halimaw. Nagsimula siyang sumigaw tungkol sa kung bakit ko raw palaging ipinagtatanggol ang kaibigan kong halimaw. At kung bakit hindi ko agad sinabi sa kanila ang lahat. Napakalakas ng sigaw niya, kaya napaiyak ako. Pagkatapos, pinapunta niya ako sa kwarto. Hindi ko maintindihan kung bakit parang napakasama nila sa akin. Nagising ako ng gabing iyon dahil sa mga kakaibang ingay. Narinig ko si Daddy na sumisigaw at si Mommy na tinatawag ang pangalan ko habang sumisigaw din. Sunod-sunod ang malalakas na tunog. Pagkatapos, biglang tumahimik ang lahat. Natakot ako kaya nanatili lang ako sa kama at ipinikit ang mga mata ko. Naisip ko nga na sana andyan ang halimaw para protektahan ako. Pero dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kwarto ko. At narinig ko ang boses na hindi ko akalaing maririnig ko muli. Ang nakakatakot na boses ng kaibigan kong halimaw. Sinabi niyang bumalik siya para protektahan ako dahil narinig niyang nagsisigawan ang mga magulang ko. Sabi niya, naging masama raw sila sa akin dahil nahawa sila sa sakit. Umiyak ako dahil ayaw kong may sakit sina Mommy at Daddy. Sinabi ng halimaw na wag daw akong mag-alala dahil natulungan na niya sila. Kailangan lang daw nilang magpahinga kaya kailangan naming umalis ng bahay. Sinundan ko ang halimaw paglabas ng kwarto ko at nakita ko si Daddy na nakahiga na parang natutulog sa sahig. Sabi ng halimaw na kailangan ng katahimikan ng mga may sakit at kung gigisingin ko sila, baka hindi na sila gumaling kailanman. Pabulong akong humingi ng tawad kay Daddy at sumunod sa halimaw palabas ng bahay papunta sa aming sasakyan. Lumingon ako sa bahay. Bukas pa rin ang pintuan sa harap at nakabukas pa rin ang ilaw sa kwarto ni na Mommy at Daddy sa itaas. Sinabi ng halimaw na ligtas na ako ngayon. Sinabi rin niya na hindi ko na maaaring gamitin ang dati kong pangalan dahil ang mga pangalan daw ay maaaring magdala ng sakit. Tinanong ko kung ano na ang bago kong pangalan. Sinabi niya lang na siya na ang magpapasya kapag nakauwi na kami. Tinanong ko siya kung malalaman ba ni na Mommy at Daddy kung saan nila ako mahahanap kapag nagising sila. Kumatok siya ng 2 beses. Mahilig manood ang asawa ko ng mga documentaries tungkol sa mga mamamatay tao.
Akala ko nung una, harmless lang yon or wala lang. Nagbabasa din siya ng mga articles tungkol sa mga cold case at magpupuyat pa yan habang nagsusulat ng sarili niyang mga theories. Nakakatawa pa nga nung una. Madalas ko siyang asarin na siya yung murang version ni Sherlock Holmes. Pero habang tumatagal, para bang wala na siyang ibang iniisip kundi yun lang. Hindi na kami makapag-usap ng normal. Kahit simpleng usapan tungkol sa trabaho o hapunan, nauuwi sa kung paano nagkamali ang mga pulis sa isang lumang kaso. O kung bakit mali ang pangunahing suspect sa isang dokumentaryong pinapanood niya. Kamakailan lang, mas lumala pa. Nagsimula siyang magkulong sa office niya. Palaging nakasara ang pinto at kapag tinatanong ko kung ano ang ginagawa niya, pare-pareho lang ang sagot. May tinitignan lang ako, masakit ulo ko, malapit ko nang ma-figure out. Hindi ko na talaga alam kung ano ang tinatry niyang i-figure out. Pero alam kong may tinatago siya. Isang gabi, habang naghihiwa ako ng sibuyas para sa hapunan, ibinuhos ko kay Jazz ang lahat ng inis ko. Roommate namin si Jazz. Isa siyang taong parang permanenteng nakatambay lang sa bahay kahit hindi ko matandaan kung kailan siya huling nagbayad ng renta. Sa gitna ng sex, iniwan niya ako kagabi. Reklamo ko habang hinihiwa ang sibuyas. May naisip daw siyang breakthrough tungkol sa kung anong cold case. Napaikot ang mga mata ni Jazz. Psychopath ang asawa mo. Karaniwan, tatawa lang ako sa ganong biro. Pero ngayon, hindi ako natawa. May kung anong bumabagabag sa akin nitong mga nakaraang linggo. Ang madalas niyang pagkawala sa gabi. Ang mga notebook na patuloy niyang binibili. Ang mga bulong-bulungan ng kapitbahay na nakikita raw siyang umaalis ng 10 oras ng gabi. At higit sa lahat, ang pakiramdam na may tinatago siyang napakalaki. Mas naging mahirap baliwalain iyon nang malaman kong buntis ako. Mula noon, halos araw-araw akong naduduwal. Hindi ko alam kung hormones lang ba ang dahilan o dahil sa lumalaking takot na baka hindi ko talaga kilala ang lalaking pinakasalan ko. Nang gabing iyon, habang nasa kusina kami ni Jazz, bumukas ang pintuan. Dumating ang asawa ko. Agad kong napansin ang kakaibang sigla sa mukha niya. Parang isang taong nakahanap ng kayamanang ilang taon niyang hinanap. Hinawakan niya ang kamay ko at halos kalad ka rin niya ako paakyat. "Wag muna," sabi niya. Kailangan kong makita ito. May kakaibang lamig na gumapang sa sikmura ko. Dinala niya ako sa garahe. At doon ko nakita ang buong dingding na natatakpan ng mga litrato, dyaryo, documentaries, at pulang sinulid. Isang murder board. Mukhang ilang buwan niyang pinagtrabahuhan iyon. Halos manginig siya sa excitement habang nagsasalita. 10 taon na raw niyang pinag-aaralan ang isang hindi nalutas na kaso. 3 kabataan ang pinatay. Walang nahuling suspect, walang sapat na ebidensya. Unti-unti niyang ipinaliwanag kung paano niya pinagdugtong-dugtong ang bawat detalye hanggang sa makarating siya sa isang pangalan. Sa akin, sa pangalan ko. "Ikaw ang pumatay sa kanila," sabi ng asawa ko. Tahimik akong nakatingin lang sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng buwan ng pagtatago, pagsisiyasat, at pagkahumaling niya sa misteryo, narito na siya sa wakas. Nahanap na niya ang sagot. At tama siya. Hindi ko napigilang matawa. Mahina nung una, pagkatapos ay lumakas din. Akala niya may malalim na dahilan.
Akala niya may sabuatan. Akala niya may trahedyang magpapaliwanag sa lahat. Pero wala. Wala lang yun. Nabagot lang ako noon. Dahan-dahan kong inilabas ang kutsilyong nakatago sa likod ko. At tanging noon lang niya napansin ang pagbabago ng ekspresyon ko. At sa likod namin, tahimik na nakaupo si Jazz. Para bang matagal na niyang alam kung paano magtatapos ang gabing iyon. Sa wakas, ibinaba ng asawa ko ang mga biktima sa murder board. Sa mga pangalang matagal niyang hinabol. Rihanna Odessa, Ryan Baxter, at Jazz Carter. At sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang katotohanan. Hindi niya nasolve ang kaso, pero nahuli niya ang killer. Medyo kakaiba talaga ako. Inaayos ko ang lahat ng libro ko ayon sa pagkakasunod-sunod. Binibilang ko ang mga hakbang ko nang hindi ko namamalayan. Hindi rin ako umiinom ng tubig habang kumakain. Lagi kong hinihintay na maubos ko muna ang pagkain ko bago ko uminom ng kahit isang patak. Madalas sabihin ng mga tao na masyado akong obsessive. Pero baka nga tama sila. Pero lahat naman tayo may mga nakasanayan. At ang mga nakasanayang iyon ang bumubuo kung sino tayo, di ba? 3 buwan na ang nakalipas, kumakain ako ng mag-isa sa isang cafe malapit sa estasyon ng tren. Doon ko siya unang nakita. May isang lalaking nakaupo sa kabilang bahagi ng silid. Noong una, akala ko, refleksyon ko lang siya. Pero nung tumingin ako mabuti, napagtanto kong totoong tao siya. Kamukha ko. Hindi lang basta kahawig. Saktong-sakto. Pareho kami ng muka, pareho ng buhok, pareho pati peklat sa ibabaw ng kilay ko. At ang peklat na nakuha ko nung nahulog ako sa bisikleta nung bata pa ako. Hindi ko siya matigilang titigan at mukhang ganun din siya sa akin. Ilang minuto kaming nakaupo roon, nakatingin lang sa isa't isa. Pagkatapos ay dumating ang waiter, dala ang aming mga inumin. At doon nangyari ang isang kakaibang bagay. Pareho naming hindi ginalaw ang mga baso. Nagpatuloy lang kami sa pagkain. Pinagmamasdan ko siya mula sa kabilang mesa. At pinagmamasdan niya rin ako. Nang pareho naming maubos ang pagkain, sabay naming inabot ang aming mga baso. Sa mismong sandaling dumampi ang mga daliri namin sa baso, nagbago ang ekspresyon niya. Lumaki ang mga mata niya sa matinding takot. Bigla siyang tumayo dahilan para matumba ang upuan niya. At pagkatapos, tumakbo siya palabas ng cafe. Hindi ko na siya muling nakita. O hindi ko lang siya nakitang direkta. Pagkatapos ng gabing yun, nagsimula ko siyang mapansin kung saan-saan. Sa mga istasyon ng tren, sa kabilang kalsada, sa dulo ng mga pasilyo ng supermarket. Minsan naman, nasisilip ko siya sa refleksyon ng bintana ng tindahan. Pero paglingon ko, ay wala naman kahit sino. Pakiramdam ko, minamatyagan niya ako. Pinag-aaralan, naghihintay, tumagal yun ng ilang buwan. Halos hindi na ako makatulog. Bawat refleksyon ay nagbibigay sa akin ng kaba. At bawat mataong lugar ay pakiramdam ko'y delikado. Pagkatapos, kagabi, tumunog ang telepono ko. Hindi kilala ang numero. Nang sagutin ko ito, agad kong nakilala ang boses. Sarili kong boses. Sabi niya,
Magkita tayo sa tawiran ng Riles. Pagkatapos ay pinatay niya ang tawag. Dapat ay binaliwala ko iyon, pero pumunta pa rin ako. Halos walang tao sa tawiran nang dumating ako. Lubog na ang araw. Malamig ang hangin na dumaraan sa mga puno sa paligid ng Riles. At dun ko siya nakita. Ang kapareha ko. Nakatayo sa gilid. Ilang segundo kaming walang imik. Hanggang siya ang unang nagsalita. Isa sa atin ang kailangang mamatay. Kinabahan akong tumawa. Siya, hindi. Sa malayo, narinig ko ang busina ng paparating na tren. Nagsimulang manginig ang mga bakal ng Riles sa ilalim ng paa ko. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. May layunin, may determinasyon, pero umaatras ako. Patuloy siyang lumalapit. Palapit na ng palapit ang tren. Palakas ng palakas ang ingay. Hanggang sa mabingi na ako rito at nagpanik na ako. At nang umabot siya sa distansyang kaya ko siyang maabot, tinulak ko siya ng buong lakas. Lumaki ang mga mata niya, hindi dahil sa galit, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkadismaya. At saka siya sinalpok ng tren. Tinangay ng lakas ng impact ang katawan niya sa ilalim ng mga gulong. Napalingon ako. Nagdatingan ang mga tao. Pagkatapos ay dumating din ang mga pulis. Tinawag nila itong aksidente. Walang nagtanong, walang naghinala, walang nagduda sa kwento ko. Nang gabing iyon, umuwi akong pagod na pagod. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, inisip kong tapos na rin sa wakas ang lahat ng to. Natulog na lang din ako. Ngayong umaga, pumunta ako sa kusina. At agad kong napansin ang isang bagay. May baso ng tubig sa ibabaw ng counter. Kalahati na lang din ang laman nito. Napatitig ako. Hindi naman ako kumain kagabi. Ibig sabihin, wala akong dahilan para magbuhos ng tubig para sa sarili ko. Hindi dapat naroon ang baso. Sinuri ko ang pinto. Nakakandado naman. Ang mga bintana, nakasarado din. Pero, hindi nawala ang mabigat na pakiramdam sa dibdib ko. Binuksan ko ang security camera app ko. Nung una, normal lang ang lahat. Hanggang sa nakita ko ang isang video na na-record ng 3:00 ng madaling araw. May nagbukas ng pinto ng apartment ko. Pumasok siya, napatigil ako. Lumapit siya sa ilaw at nanlamig ang buong katawan ko. Ako yun. Hindi isang taong kamukha ko, kundi ako talaga mismo. Pareho ang bawat detalye. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kusina. Pinulot ang baso at saka ininom ang natitirang tubig. Parang nahulog ang sikmura ko. Pagkatapos niya maubos yun, ibinaba niya ang baso at tumingin ng diretso sa kamera. Ilang segundo siyang hindi gumagalaw. Pagkatapos, ngumiti siya. Pero hindi yun ang ngiti ko. May mali. May kalupitan sa likod nito. Mabagal niyang inilabas ang isang nakatiklop na papel mula sa bulsa niya. Itinaas niya ito sa harap ng lente ng kamera. Lumapit ako sa screen. May 4 na salitang nakasulat gamit ang itim na marker. Mali ang tinulak mo. Bago siya umalis, tumingin siya muli sa kamera. Pagkatapos ay tinaas niya ang isang kamay
at marahang tinapik ang peklat sa ibabaw ng kanyang kilay. Ang peklat ko. Ang peklat na akala ko ay ako lang ang meron. Natapos na ang video. 6 na beses ko tong pinanood. At saka ko napansin ang isang detalye na nagpalamig ng dugo ko. Ang lalaking nasa video ay uminom muna ng tubig bago kumain ng kahit ano. Isang ugaling hinding-hindi ko sisirain. Isang ugaling perpektong sinunod ng isa pang lalaki nung nasa cafe kami. Ibig sabihin, ang pinatay ko sa tawiran ng Riles ay hindi ang kopya ko, kundi ang orihinal.